Alinsunod sa deadline, tinanggihan na ng LTFRB ang aplikasyon para sa consolidation ng ilang jeepney driver. Reklamo ng isa, Nobyembre pa siya tinatanggihan ng sinasalihang kooperatiba. May mga lumang jeepney namang tuloy ang pasada. Nakatutok sina Jonathan Andal at Ian Cruz. Bumalik sa LTFRB si Mang Pedro Dulin para sana ihabol sa modernization program ang 3 jeepney niya sa rutang Binangonan-Edsa Show. Pero binigyan lang siya ng kopya ng memo na nagsasaad na nitong December 31 ang deadline. Git niya, November 15 pa naman siya lumapit sa co-op sa kanilang ruta pero sinabihan siya noon na di sila tumatanggap ng bagong miyembro. Ang mga dating prangkisa ng tulad niya, wala na tuloy bisa. Habang bibigyan naman ng prangkisa ang mga co-op tulad ng hindi tumanggap sa kanya. Sila raw ang kawawa. Sana kabi ko ng ganun, meron pa rin bigyan ng yung mga operators na gusto pa rin magmembro na matulungan para kami na na maging membro ng jeep ng modernization. Iginit din niyang 2 beses siyang nagtungo sa LTFRB bago ang deadline matapos tanggihan ng co-op. Kanina, pinayuhan siya ng taga-LTFRB na magtungo sa Office of Transportation Cooperatives o OTC ng DOTR. Ang kaya kong magawa as OTC po, kaya kong kausapin yung kooperatiba doon sa inyo. Titingnan ko po kung ano pa yung mga pwede. Dagdag pa ng OTC, tapos na talaga ang deadline. Ang mga driver pwedeng magtrabaho bilang driver kung mag-a-apply sa mga co-op na makakakuha ng mga bagong ruta. Sa usapan ko ngayon sa several cooperatives, sabi nila, kailangan nila yung mga drivers. Bibigyan sila ng 30 araw na panahon o due process para maplansya ang mga yan. As of now, pwede naman sila magpasada dahil nga doon sa 30 days na nasabi ng ating LTFRB. So siguro pabilisin lang yung proseso. Kaagad, balik na sila sa kanilang trabaho as drivers at miyembro ng kooperatiba. Sa datos ng OTC DOTR, nasa 70% na ang nag-consolidate ng prangkisa nationwide. Ang 40% sa Metro Manila naman, posibleng tumaas na raw. Marami ang humabol sa deadline pero wala pang maibigay na estimate ang OTC. Bigyan natin ng LTFRB ng mga 1 o 2 araw, magkakaroon sila ng board meeting at definitely lalabas na yung final number tungkol sa consolidation. Mahalagang malaman kung ilan talaga ang nakahabol magpa-consolidate at kung sasapat sila para sa mga commuter. Sa elliptical road sa Quezon City, marami pa ring traditional jeepney dahil marami raw ang umabot sa consolidation. Pero ang problema ng isang driver, paano kung kailangan ng magpalit ng bagong unit ng modernong jeep? Sana raw matulungan sila ng kooperatiba at gobyerno na makakuha ng abot kayang unit. Pag di kaya talaga, ayawan na talaga, sir. Sobrang mahal kasi ng unit eh. Karahin na lang kayo? Karahin na lang. Ang gano'n na lang. Pero kung kaya naman, papayag din naman kami. Sa karugtong na Commonwealth Avenue, wala rin kaming nakitang nahirapang sumakay kaninang umaga. Nahirapan ba kayong sumakay ngayon? Hindi naman po. Mga ilang minuto kayo nagantay bago makasakay? Wala pa, mga 5 to 10 minutes na. Marami ring jeepney sa rutang Tipas-Pasig. Tuloy din ang biyahe nila kahit wala ni isa sa 100 jeepney sa grupo nila ang sumali sa anumang kooperatiba. Alam naman natin ang ibig sabihin ng consolidation, kung saan loob mong isinusurrender yung prangkisa mo. Kaysa isurrender namin ang prangkisa namin at makinabangan ng mga negosyante, hahayaan na lang namin mabulok ang sasakyan namin dito. Sa memorandum kasi ng LTFRB, nakasaad na pwede pa rin pumasada hanggang katapusan ng Enero ang tulad nilang hindi sumali sa kooperatiba sa mga rutang wala o di kaya'y mas mababa sa 60% ang nag-consolidate ng mga jeepney. Bit-bit ni Abraham ang kopya ng memo dahil nga hindi siya sumali sa consolidation. Ito yung para na kung sitahin kami, nakikita bigay may 1 buwan pa kami na inaayos nilang Sinisikap namin kunin ang panig ng LTFRB kaugnay niyan, pati yung mga nagabol ng prangkisa tulad ni Mang Pedro Dulin. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. At Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras.